Ang isa sa challenges ng kapulisan natin, lalo na sa mga outports natin dito sa PMO Northern Luzon, is unang-una, wala tayong dedicated na office para sa mga port police officers. Nakikisama tayo sa mga regular employees. Yung distance po ni Philippine Coast Guard station po ng Ilocos Norte, dito po sa base port natin is nasa mahigit kumulang po na 1 kilometro. Tapos yung Philippine Drug Enforcement Agency po natin is halos nasa lawag po siya is mga nasa 21 kilometers siya kalayo dito sa atin. So every time na may coordination tayo sa kanila talaga, as in maagang-maaga pa lang kung kakailanganin natin sila, kailangan tawagan mo na sila ng maaga. May mga na-encounter kami na barko na expired na yung mga permit nila para marina. So ang ginagawa namin, dinidetain muna namin sila rito sa Corimao Port. Hanggang hindi nila naayos yung papers na kailangan, meron kasi kaming checklist. Kapag yung paper na yun ay nasa checklist at hindi pa nila na babalidate, naayos sa marina, hindi sila makakaalis dyan sa Corimao Port. Hindi rin namin sila i-clear, hindi namin sila papayagan. Sa ngayon, yung PPA natin ay tumatawag o sumusulat sa ating PDEA para mag-request kung ano man yung pangangailangan nilang services, lalong-lalo na sa K9 paneling natin doon sa mga kargamento na meron silang paghihinala. Actually, itong Northern Luzon, kalilipat lang din ng administration office dito sa Corimao. And then, tinayuan nga kami dito ng isang port operations building. Nasa second floor, nandun lahat ang mga taga-PPA personnel. And then, dito naman sa law enforcement building na katatapos lang, dito naman i-house ang PDEA, Philippine Coast Guard, nandyan din ang PNP Maritime, together with our port police personnel. So, dyan sila maha-house para mapanatili yung peace and order dito sa Corimao Port. Ang maganda po na nandito kami sa iisang building kasi yun nga po yung immediate na response and pag kailangan po natin sila is yung readily available na rin po sila. Ngayong may law enforcement building natin, yung dati is 24 to 36 hours bago dumating yung vessel, nag-uusap-usap na kami. Pero ngayon, mas madali na for interagency coordination and collaboration. There will be a smoother na communication between agencies now, particularly with the agencies concerned sa interface ng vessel at port facility po. Malaking maitulong ng law enforcement building na tinatayo ng PPA. Lalong-lalo na sa koordinasyon yung mga law enforcement agencies. Dahil dito, makapagtayo tayo ng command center or operation center na mapagpatibay natin yung mga strategies natin at ma-exploit natin yung ibang mandato ng iba't ibang agency para magkaroon ng magandang programa to address, lalong-lalo sa PDEA, yung illegal drug trafficking. Kung dito na kami sa law enforcement building, mas mapapadali yung trabaho namin. Ganon din sa fuel allocation. Hindi na kami halos babiyahin ng ganon katagal dahil walking distance lang, andito na. Then pagka may mga ipapalo up yung barko, concern, hindi na nila kailangan bumiyahe pa papunta sa office namin dahil mas malapit na kami rito. Mas makaka-save na rin tayo sa fuel, sa mga magagamit na resources para lang magawa natin ng maayos yung mission ng bawat isang agencies. Kailangan magiting yung lahat ng empleyado ng gobyerno, lalo na itong mga sa law enforcement. Hindi ganun kaliit yung mga hamon ng trabaho natin. Kalimitan, kagaya sa illegal na droga, ito ay mga organized crime, international drug syndicate.
Kailangan po natin maging magiting, courageous pagharap po natin mga producers. Lalo na po sa pagpapatupad po ng batas. Kailangan wala tayong kinikilingan and we live fairly with each and every stakeholder na kaharap po natin. Una-una, nagpapasalamat ang Coast Guard siyempre dahil mas mapapadali at mas magiging maayos yung aming operasyon sa bawat mission, ang aming functions. Dahil na rin mas madali yung coordination namin sa concerned agencies na makakatulong sa aming mandato. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa PPA dito sa Region 1. Actually, ito ay fulfilled na pangako na kami ay mabigyan ng office space. Dahil dito, gaya nga ng sinabi ko, magkaroon tayo ng fusion center kung saan magkaroon ng intelligence sharing, mapag-aralan natin yung ating strategy kung paano maging effective ito to deter yung mga illegal drug trafficking or yung drug smuggling na gamit yung mga ports natin. Ito ay pagpapatunay at pagpapakita ni PPA na sila ay sumusuporta sa ating anti-drug campaign.